The cross of Jesus is the center of the whole world. Again, the cross of the Lord Jesus Christ is the center of the whole world. Papaliwanag ko po sa inyo kung bakit. Ang krus po ay may apat na direksyon, di po ba? Siyempre, apat. Dito, 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 dito. Ano yun? Sa taas, sa baba, kanan, kaliwa. No? Perfect shape para ibigay yung katotohanan ng naganap doon. Nakakalungkot po maraming mga ibang mga tao o mga nagsasabing sila raw ay Kristiyano pero parang walang nangyari sa krus ni Hesukristo. As if there's nothing happened 2,000 years ago on Mount Calvary. Parang sa kanila, dahil they can have their own efforts according to them para kalugdan sila ng Panginoon, makakapag-rehilyon sila, makakapaglimos sa mga nangangailangan, and they believe na mga mabubuting gawa daw nila ay pogi points sa Diyos upang sila ay papasukin sa gloria ng kanyang kaharian. And that's so sad because at the cross of Jesus nangyari ang extraordinary. Okay? Actually, may sasabihin po ko sa inyo, yung unang Biyernes Santo, yan po ang tinatawag na greatest event in history. Sapagkat dyan na-reconcile ang tao sa Diyos. Yun nga lang po, kailangan lang po talaga ang tao ay mananampalataya doon sa nangyaring yaon. Ano po ba ang nangyari doon sa cross? Okay, ito po ang maganda. Let's go deeper rather than we saw a movie about Jesus hanging on the cross. Sinasabi niya yung 7 huling pangungusap niya. Okay, laliman po natin. Nung nakapako ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ang buong anghel sa mga langit, or should I say, ang buong mga anghel sa kalangitan ay nag-iiyakan po talaga. Sapagkat the Creator of the universe gave Himself for His creation. Yun po ang nangyari sa krus ng Kalbaryo. Okay? He created the world. Siya ang nag-create sa mga tao, nagkasala ang mga tao. Siya pa rin ang umako ng kasalanan ng tao. So, that is perfect love. The cross of Jesus is the symbol of perfect love. Kaya, hindi mo pwedeng sabihin na, I can do my own thing to go to heaven. I can effort it, you know what? I can join this religion para matuwa ang Diyos sa akin. No way. In many ways. Only Jesus, His finished work on the cross is the only key para pumasok ang tao sa langit, yung kanyang dugong nabubo sa krus ng Kalbaryo. May nangyari sa krus at napaka-importante na nangyari sa krus. Okay, sabi ko lalaliman natin, Reconciliation. Maraming mga tao ang nangangako magkakaroon ng reconciliation, magkakaroon ng tinatawag na anong tawag dito? Tinatawag na pagbabago sa sistema, sa mundo, no? Pero nabibigo dahil hindi naman po nagagawa, hindi naman po nangyayari yung mga pangako. Pero si Jesus lamang po ang nagpapako at nang matupad po ang pangako. At ang pangako po ay totoo at nananatiling totoo hanggang ngayon. Kung sino man, ang mananalig sa Kanya, kung sino man ang lalapit sa Kanya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Meron po nanglilimos sa akin, no? Humihingi po ng pera, no? At syempre, tayo naman po ay nagbibigay ng tulong sa mga ganyan tao. Okay? Wait lang po kausapin ko lang po siya. Pakita ko. Ano po yon? Lilimos? Hintayin mo ako dyan. Hintayin mo ako. May ginagawa lang ako, no? Sige, tapusin ko lang po to. Sige po. Diyan ka lang. So, ang Panginoon po natin, yung ginawa lang po niya sa krus ng Kalbaryo, ayan, ano po siya?
Yun lang po ang mahalaga. Kaway ka, kaway ka. Wala na pong iba. Okay? So, since ngayon alam na po natin ang mga katotohanan ito, hindi na po tayo malilito, hindi na po tayo mako-confuse. Kaya pag sinabi mong Jesus is the only way, we really need to mean it sa mga puso natin that Jesus alone is the only way. Hindi makakapunta ang langit sa tao sa kanyang sariling gawa. Hindi makakapunta ang tao sa kanyang pinagmamalaking relihiyon o ano man yan na organization, institution o institutional church man yan. Hindi. Jesus alone saves. Kaya ako kung tinatanong ako, anong religion mo? Wala akong religion. I have a relationship with God through Jesus Christ, our Lord. 'Di ba? Siya lang po talaga ang nagbigay sa akin ng buhay na walang hanggan. Okay, ito po. Kaway ka, kaway ka. O, kaway ka. Kaway ka. Ayan, o. Ayun. Ayan. Yan po yung ating binibigyan ng ng tulong. Ano po? So, ayan lang po gusto ko po. Sandali lang ha. Yan lang gusto kong sabihin po sa inyo na tayo po ay pinatawad na hindi dahil sa mabubuting gawa natin, kundi dahil sa ginawa ni Christ sa atin. Okay? So, yun lang po gusto ko sabihin. Hindi naman po kailangan ng mahabang video. Sapat na po yung blood ni Christ para tayo maligtas. At hindi lang po yung kaligtasan ng kaluluwa natin, kaligtasan maging ng ating mga buhay, yung mga sakit-sakit. Pati yan po pinagkalooban tayo. Okay? So maraming salamat. Thank you and God bless. Okay? Dali lang ha. Kukunin ko. Dali.